May buntan nyo tanan. Magandang umaga sa inyo lahat. Dito naman ako, si Mario. Gonna do another lesson for Bitcoin. I'm doing this every day and hopefully may natutunan kayo. Ginagawa ko ito kasi talagang gusto kong matuto ang mga Filipino, tayo, para iniinganyo ko kayo mag-invest sa Bitcoin. And I really think Bitcoin is the best performing asset right now in the world. So, and I'm always for investment. Kahit na yung bata pa ako, gusto ko na mag-invest. And I really think that's, if you want to get ahead in this world, you have to invest. And that's what a lot of rich people do. So ini-encourage ko kayo mag-invest, lalo na ngayon sa Bitcoin, because I really think that's the best performing asset. Ang ibig sabihin ng best performing asset is yan ang pinaka best return sa lahat ng mga investment na alam ko. Ang lesson natin ngayon is basically about decentralization. Anong ibig sabihin ng decentralization sa Bitcoin? Well, anyway, when you say, kung marinig niyo yung word, kasi paulit-ulit yan eh. Kung makikinig kayo sa mga iba-ibang YouTube channel, they always mention decentralization. Ang ibig sabihin nun na walang boss ang Bitcoin, walang amo. It's not owned by any government or any corporation. Walang may-ari ng Bitcoin. So it's just out there. So this is a big change talaga from regular pera, kasi yung mga pera may-ari, yung alam mo yung dollar is owned by by the government, peso by the Philippine government, yung mga iba kinokontrol ng mga bangko. So can you imagine na pera na walang nagko-control? And that's basically decentralization. That's the basic meaning ng decentralization. So bakit importante yan, yung decentralization sinasabi nila? Well, primero, kasi wala kang boss, walang nagbabantay, walang company na may-ari, hindi nila pwedeng i-censor yung pera mo. Hindi nila babaguhin yung policy, wala silang magawa. Kung ano yun nandun, yun na lang. So, hindi nila pwedeng, hindi kagaya ng dollar. Kung kailangan nila ng pera, gagawan pa sila ng dollar. Babaguhin nila. O kung minsan mo nakikita mo yung dollar, nagbabago yung muka. At saka yung presyo ng dollar, nagbabago. Hindi maaari sa Bitcoin yun kasi walang nakikialam sa Bitcoin. Sarili lang niya. Pangalawa, it's very safe and sound. So, kung gagasto ka ng Bitcoin o makakatanggap ka ng Bitcoin, they're gonna write it down sa malaking libro na ledger na tinatawag nila na blockchain. And karamihan nandun, makikita nila yung transaction doon. So it's very transparent and secured. So lahat ng transaction mo sa Bitcoin, marirecord sa public ledger called a blockchain. So mahirap kung yung blockchain na yun, maraming bantay nun, yung tinatawag ng proof of work. So hindi mo lang ma-manipulate yung mga data doon. Kung once nagagawa na yung isang blockchain, wala na makakapalit nun, hindi na magbabago yun. Tapos yung, kasi crypto ito eh, so meron siyang mga algorithm na basically math, na malalim na math, na they have to prove na, bibigyan sila ng something to solve, a math problem to solve, just to do that proof of work, para matatama kung tama ba yung trabaho o hindi. So, mahirap i-hack ito. Very secured. So, ang mahirap rin na mangluloko sa loob ng Bitcoin.
Ano pa naman mga benefit nun, yung decentralization? Tinatawag nila na financial inclusion. Ibig sabihin nun, yung mga tao na walang bank account, they can hindi na sila dadaan sa traditional banking system. Pwede silang dumaan through the Bitcoin. Kung meron na silang internet connection, pwede silang magpadala ng pera, makatanggap ng pera through Bitcoin. It's becoming peer-to-peer na. Hindi kagaya ng mga regular dadaan ka pa sa bangko, yung bangko magpapadala dun sa other bank. Pareho tayong mga Filipino. Magbubukas tayo ng remittance service. Yung remittance mo konektado sa bangko, then papadala mo yung pera, tapos yung bangko mo papadala nun sa pera sa ipapadala nila. Ito peer-to-peer na, diretso-diretso from one person to another. So, bibigyan ng chance yung mga tao na underserved or hindi sila kasama sa traditional banking system. Isa pang maganda nitong decentralization is yung tinatawag nilang resilience. Kasi ang resilience ng decentralization, kung kahit maraming umaatake sa kanya at saka maraming disruption na pumapasok, hindi nila magagawa ito. Kasi ang tumatakbo nito, maraming tinatawag nilang nodes. Yung nodes na yun, parang konektado yun, yung mga blockchain at saka yung mga block at saka mga chain all over yun. So it's really hard to na masisira yun. At saka pinakahuli, ang ginagawa ng decentralization is yung mga tao, binibigyan sila ng empowerment na makokontrol nilang financial sovereignty nila. So, yung Bitcoin na walang bangko, ang mga regular person, they can control their funds at saka yung transaction niya ginagawa nila. So, can you imagine that? Bagong paradigm na yun, bagong isip na yun. Can you imagine that na ang pera hindi control ng bangko o gobyerno? Alam mo, ang pera, yung value ng pera lumiliit every year. I don't know if you noticed that. Yung 1 peso noon, marami ka na mabibili. Ngayon, 1 peso, parang baliwala na ngayon sa Pilipinas. Kasi kontrolado ng gobyerno yun eh. Lumiliit ang value ng pera kasi gawa sila ng pera. Kung kulangin ng pera ang gobyerno, gumagawa sila ng pera. So, ibig sabihin nung yung halaga ng pera lumiliit. Kinakain ng inflation. So, ngayon nagbabago na because of this Bitcoin na tinatawag nila decentralized. So, meron rin mga problema sa decentralization kasi walang regulation at saka walang oversight. So, marami mga tao na naghahanap ng paraan na magagamit nila sa scam. At saka gagawa sila ng mga kalokohan. They're still trying to figure it out. Pero kasi walang bantay, walang may-ari. So sabi na siguro magagawa natin ito. So ngayon, ang sinasabi ko sa iyo, this is one of the main reason na tumataas ang Bitcoin because of this decentralization. And because of this, talagang lalaki ang Bitcoin. So, wag mo kalimutan yung word na yan, decentralization, and that's the reason why ibang-iba ang Bitcoin sa regular money na hindi control ng mga tao. And that's one of the reason na tumataas ang value ng Bitcoin. Because they cannot just make money out of Bitcoin. Remember, ang Bitcoin may scarcity siya. Hanggang 21 million lang na Bitcoin ang ma-release, magagawa, mamamine. And then not only that 21 million is decentralized. Ibig sabihin, they cannot make more Bitcoin out of that. So, can you imagine? Because of decentralization, na tataas na naman ang value ng Bitcoin. So, hopefully, may natuto kayo ngayon. And pag-isipin nyo, basta Bitcoin is decentralized. That's a really big word na magagamit natin ngayon. Bitcoin is decentralized. Nobody owns Bitcoin.
Nobody controls Bitcoin. The value is just based on supply and demand, basically. So hopefully mag-invest kayo and makikinig kayo sa akin, and hopefully maka-subscribe rin kayo. You can help my channel, and I'm gonna do more videos, more lessons every day. Maraming salamat. Thank you.